Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 8 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:29 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Sara sa abroad, doon sa dahig ata yan. Sara Duterte leaves impeachment to God's will. Yan po ang sinabi niya. O yan ang kung ma-impeach ako, ang sabi niya, iyan ay isinulat na ng Diyos. Yun po. Yun po ang mababasa natin sa dyaryo o sa online na dyaryo. Maingat po ako dito kasi nga nakasulat ang salitang Diyos at binibinitit ko po ito bago ako maggawa ng ganito. Opo, kagabi ay usually gabi ko ginagawa ay subukan ko na talakayin ito. Itong sinabi ni Sara na kung ma-impeach ako, iyan ay isinulat na ng Diyos. Yan po ang sinabi niya. Pero yung mga nag-write up ay simple ayusin po yan, hindi ba? Sara Duterte leaves impeachment to God's will. Ayan po. Ngayon ay sa totoo lang ay ako ay natutuwa dahil parang may kaunting sinseridad. Kaunti lang. Kasi hindi ko naman siya kilala ng personal. Pero kung pinapag-aralan ko yung mga sinasabi niya noon, although na alam ko yung ganyang kasing tao, maraming scriptwriter yan . Kaya parang in doubt pa rin ako dyan. Kaya lang ang sinasabi ko ay kaunting sinseridad. Ganun pa man, kung sincere sa dyan, at ito ay sign ng pagsuko. Sign na po yan ng pagsuko. Pag binanggit mo na po ang Panginoon o ibinibigay mo na sa Panginoon ang lahat, pagsuko na po yan. Wala ka nang magagawa. Ang ibig sabihin yan. Kuwang ka na, yung lumagpas ka na dun sa hangganan mo, o kaya, pag-amin na Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan ganyan. Pag ganyan na ang sinasabi na I leave it to God or I leave it to God's will o kaya ay itinakda na yan ng Panginoon o isinulat yan ng Panginoon, ganun po yan . Pero nga, in doubt pa rin ako kasi nga may mga scriptwriter yan . Baka nagkataon na ang nagsulat, nababasahin niya o ang nagsalita sa kanya, sa tainga niya, ay mga kabig ni Kibuloy. Hindi ba? Na ganun ang iniisip din. Kaya mahirap po hindi ba? At yun nga, paiba-iba kung minsan ang sinasabi. Kasi nga yung mga taong ganyan, katulad ni Robin Hood Padilla, wala namang pinaglalaban yan . Wala. Kaya napakahirap po na manindigan sa ganyang mga tao. At kahapon, sinabi ko na walang karakter si Robin Hood Padilla. Walang pinaglalaban . Paano ka maniniwala dyan? Hindi ba? Pero dahil sa ito nga ay binanggit ang salitang Diyos, ay ang pagkaintindi ko dyan
at wala na siyang maaasahan pa sa tao. Yan po pag binanggit mo na ang salitang Diyos, kuwan na yan wala ka nang malapitan na iba o wala ka nang maasahan. Di ba? At ako ay natutuwa dyan. Kasi nga, ang isang totoong born again ay hindi natutuwa dahil sa napaparusahan yung tao o dahil sa na-check o kaya nahuhuli. Hindi po. Ang totoo dyan ay para magsisi yung tao. Para magsisi at baka siya ay lalapit sa Diyos at baka siya ay patawarin ng Diyos. Yan po Ang sinabi po ni Jesus Christ ay yung isang kaluluwa lang na maligtas. Isang kaluluwa lang ay parang yung kaluluwa ng tao ay mahigit pa sa kayamanan ng mundong ito. O kaya ganito ang pagkasabi ano daw ang maibibigay mo para bilihin mo yung kaligtasan ng kaluluwa mo? Ganon Yun po at si Jesus Christ hindi naman pumunta rito para sa kayamanan ng mundo, kung hindi para iligtas yung kaluluwa ng mga tao. Yun po ang purpose niya. What man can give in exchange for his soul. What man can give in exchange for his soul. Ayan po Kaya mahalaga po ang kaluluwa. Kaya ang totoong born again ay natutuwa kung nakikita namin na nagsisisi yung tao. Yan po Kaya patuloy kami na nangangaral ng salita ng Panginoon kasi yun po ang kulang Yun ang kulang sa tao, yung salita ng Panginoon. Kung inaaral lang yan araw-araw ng tao, kahit na isang verse lang o dalawang verse o isang chapter sa isang araw, ay magiging iba ang pananaw ng tao. Ang sabi nga ng iba bumabait ang tao. Yun po ang dami ko nang nakausap na matatanda o mga pastor o nag-aaral ng Biblia. Yan po ang sinasabi nila, bumabait ang tao pag nagbabasa ng Biblia. Ngayon ay pwede rin ito ay sign ng pagsisisi. Yung sinabi niya pwede rin. Pero hindi naman tayo sigurado dyan. Ay, yun na nga, sinasabi ko nga, ang daming scriptwriter dyan O mga suggestion, o ito ang basahin mo, o ito ang payo ko. Ayan, Kung ma-impeach ako, iyan ay isinulat na ng Diyos. Yun ang sinabi ni Sarah. Ay, totoo ba yan? Ako maingat ako po dito pero sige, magbibigay po ako ng opinion dito, pero hindi ko naman inilalaban. Pero lang ang masasabing po diyan Ngayon, una ay sa Exodus 20 verse 7, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Yan po ang nakasulat. Ay, madali namang intindihin yun, hindi ba? Madali naman. Pero isa pa, para mas tumanim sa ating isipan, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name. Ang nakalagay po dito, name, pero ay wala namang ibinigay na pangalan ang Panginoon Wala Kaya ako, pwede kong i-convert yan sa the Word of God.
Kasi nga wala siyang pangalan na ibinigay. Nung tinanong siya ni Moses, Panginoon, sabi niya, ano bang pangalan mo para sabihin ko dun sa paro sino ang nagsugo sa akin? Oh, kasi baka hindi sila maniwala eh. Ano po, Panginoon, ang pangalan mo para sabihin ko dun sa paro? Ay ang sabi ng Panginoon po ay, I am that I am, sabi niya. Ako'y ako na, o ako ay ako nga, sabi niya. Kaya walang pangalan po eh. Kahit na si Jesus Christ, wala din nabanggit na pangalan ng Panginoon. Ang tawag lang niya ay Ama. So, yun kaya kino-convert ko, yung name of the Lord is yung the word of the word of God. Yan huwag mo daw i-misuse. Kaya nga delikado eh. Baka ginagamit lang ito ni Sarah o ginamit niya na hindi niya alam. Ako maingat po ako diyan sige. Sa iba kasi, do not use the word of God o the name of God in vain. Sa walang kwentang bagay. In vain nga sa walang kapararakang bagay. Pero inumpisahan ko lang diyan para maintindihan natin ang pakay ko Ngayon, delikado po 'yan kung ginagamit lang niya ang salita ng Panginoon. Delikado po 'yan. Babalikan siya niyan eh. Babalikan siya kasi nga ay pangako po ito ng Panginoon eh. At kung pangako ay sigurado po 'yan, hindi ba? Pero yung sinabi lang, pero yung pangako ay pangako po ito eh. Kaya babalikan siya kung nagsisinungaling siya o ginagamit lang niya ang pangalan ng Panginoon o ang salita ng Panginoon. Delikado po yan. Pero nga, may isang banda rin na baka sincero siya. At yun ang talakayin natin, sincere siya, na talagang wala na siyang maasahan na yung mga binihisan niya ng mga kapangyarihan, wala nang magawa. O hindi na siya matulungan, o ang pinakamasakit pa dyan, katulad nung kay Madriaga, ay hindi naman natin masisi si Madriaga. Kasi ay ipinakulong siya eh. Hindi ba? Kaya bumaliktad. Ayan po yan at iyan po ang napakasakit. Yung dati mong kasama ay bumaliktad laban sa iyo. Ngayon ay ito po sakali man na talagang ang tawag ko po diyan, itinakda ng Panginoon. Itinakda. Pwede rin na isinulat ng Panginoon o isinulat na ng Diyos. Okay, talakayin po natin. Ngayon, ito po ang masasabi ko diyan. Kung ikaw ay itinakda, ay ang masasabi ko po dyan ay kakaunti po yan tao na ganyan. Bihira. Bibigyan ko na baka 1 in a million. 1 in a million. Mayroon po mga taong ganyan na itinakda. Opo, totoo po yan. Kasi nakasulat po sa Biblia eh. May itinakda. Huwag na nating sabihin na isinulat na ng Diyos. Huwag na yun. Kasi nga, ang isinulat ay ibang meaning yan eh. Itinakda na lang. Ngayon, kung itinakda ka, either way po yan pwede na ikaw ay mapupunta sa heaven o mapupunta sa impyerno. Either way yan. Hindi pwede na itinakda tapos ganun lang. Hindi po. Dalawa yan. Ngayon, may itinakda na mapupunta sa heaven. Ganun kay Paul na sinabi niya ay siya ay itinakda na magiging yung propeta siya ng mga hindi Jew. Doon siya mangangaral sa Romans o yung mga karatig ng Israel, hindi sa Israel. Yun po, at binanggit niya na siya ay tagapagsalita doon sa malayong lugar.
Oh, ngayon ay si Judas naman. Si Judas itinakda din yan eh. Oh, hindi ba? Oh, ay ang sabi po ni Jesus Christ nung tinanong siya ay kung ano ba yung si Judas o ay sabi ni Jesus Christ ay so that the scripture might be fulfilled. Sabi niya. Oh, ayan po, hindi ba? Kaya ako nangangaral, may mga itinakda talaga pero bihira yan. Bihira. Karamihan po sa tao ay yung whosoever believe. Yun po. Whosoever believe will not perish but will have everlasting life. Whosoever. Bahala ka. Hindi ba? Hindi ka pipilitin. Sa relihiyon po, walang compulsion. Wala. Whosoever believe. Pero may mga itinakda talaga. Kaya nga lang, ang nakakatakot dito kay Sara Duterte, katulad yung tatay niya, baka itinakda din yan eh. Oh, at ano po ang sinasabi ng Biblia? Babasahin ko na lang po Matthew 26 verse 24. The Son of Man will go as it is written about him. Pati nga si Jesus Christ nakasulat na hindi ba? Itinakda na po yan. Oh, itinakda na. Nung siya ay nagkatawang tao, itinakda na po yan. At yun nga, pati nga si Judas Iscariote. Mga kababayan, mga minamahal. Oh, but woe to the man who betrays the Son of Man. Yung magbibitray sa akin, sabi niya, o yung magbibitray sa Son of Man, kasi tinatawag niya ang sarili niya, one step down one step down. Son of Man ang tawag niya. Pero sinasabi din niya na siya ang anak ng Diyos. Depende sa sa kausap niyo, sa kausap po But to that man who betrays the Son of Man, it would be better for him if he had not been born. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Mabuti pa kanya, yung si Judas nga ang tinutukoy niya dito mabuti pa kanya na hindi na siya pinanganak. Ayan po Hindi ba? Pero ako, questionable pa rin sa akin ito. Baka hindi talaga ganyan ang translation. Kasi nga kahit anong meditate ko dito, halos hindi pumapasok sa akin pero inuunor ko naman kasi nga ang Diyos pag hindi niya i-reveal sa iyo, ano bang ibig sabihin nito? It is better for him for if he is not born, have been born. Ay napakatindi po yan. Mas mabuti pa kanya na hindi na lang siya pinanganak. Kung itinakda siya na ganyan, kung itinakda sa impyerno. Ayan po, hindi ba? Kaya delikado po yan yung sasabihin na itinakda. Sa akin kasi, ang itinakda ay yung talagang, ibang klase po yan. Yung nga sinasabi ko, 1 in a million o 1 in a billion. Baka pwede pa. Pero yung ordinaryong tao ay kuwan lang yan. Kung ano ang desisyon mo, kasi nga mayroon tayo nung sowing and reaping. Hindi pwede na aani ka ng iba. Kung ano ang isinabog mo o kung ano ang itinanim mo, yun ang aanihin mo. Karamihan ng tao ganun. Kaya nga wala ngang compulsion Kung ayaw mo maniwala, bahala ka. Hindi ka kasama sa commonwealth of God o sa anong tawag doon? Yung sa membership ng family of God. Universal membership ng family of God. Hindi ka kasama. Ganun po yan. At very fair po ang Panginoon kasi ang requirement ng is to believe Kahit mahirap ka, pwede kang maniwala. Kahit na bilanggo ka. Kahit mamamatay ka na nga Kahit pipi ka o bingi. Maniwala ka lang. Pwede. Masisave ka. Kahit wala kang singko, wala kang cellphone, pwede kang maniwala. Kaya fair po ang Panginoon. Ngayon, yung iba ay ayaw maniwala o basta ayaw nila, hindi ba? Busy daw sila Ayan po, hindi ba? Yan ay hindi ko matatanggap na itinakda yan. Yung mga itinakda po, yung wala na talaga silang choice kung hindi doon na sila.
At delikado po yan. At ano po ang sabi ni Jesus Christ patungkol doon sa papunta ng impyerno? Ay sinabi ni Sarah noon, nahihilahin niya lahat ang kalaban niya sa impyerno Hindi ba? Bakit po nasasabi na ganyan? Ay baka nga itinakda siya. At delikado po yung sasama dyan. Delikado. Baka masama kayo dyan. Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po, diniscuss ko lang po yung sinabi niya na kung ma-impeach ako, iyan ay isinulat na ng Diyos. Pero kinoconsider ko yan na itinakda na ng Diyos yan. Opo. O sige po, at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sana bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga binamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.